Entrada 1 to 3 smile. Hello people! Day 22 ng Ramadan serye kahapon. Ito yung ganap. May mga bisita yung parents ng among lalaki dito din kumain. Pareho din nung nakaraang linggo. Dito din sila kumain nun. So, unang ginawa dyan, nagpakulo tayo ng chicken breast. Gagamitin natin yan sa musakkan fata. Sa musakkan fata, it's either gamit kayo ng whole chicken or chicken breast. Basta kailangan natin yun, yung mga laman mamaya na i-flakes. Then, kailangan natin ng maraming onion. 3 malalaking onion yung ginamit ko dyan. Mas maganda yung white, pero naubusan ako ng white, so red na lang. Tapos, nilagay natin yan sa lutuan. Nilagay natin lahat ng onion. Tapos, naglagay tayo dyan ng sumak, mga 3 tablespoon. 3 tablespoon din ng tomato paste, konting lemon juice. Naglagay tayo ng asin, mixed spices, and maraming olive oil. Then, iuna natin yung apoy. Pagka mainit na yung kawali, ay pahinaan na natin. Kailangan lang yan siya mag-soft yung onion dyan. Nung uminit na yung kawali at saka yung mga onion, pinaglalagay ko dyan. Nilagay ko sa low heat and then tinakpan para mag-steam lang siya. Basta kailangan lang natin ma-achieve yung soft na onion. And then, sinala natin, kailangan natin yung juice or yung oil mamaya. And kailangan din natin yung onion and yung sumak. Dito na tayo, balik tayo sa ating chicken breast. Hihimay-himayin natin yan ng pa-flakes. Nung nakarang linggo, dito din kumain tong mga magulang ng amo kong lalaki. And sobrang nagustuhan nila to. Nag-serve din ako nitong musakkan fata. Nagustuhan nila to, pati yung amo ko. Sabi nila, super yummy. Kaya sabi ng amo ko, gawa din tayo uli. Kaya yun, gumawa ako nito kahapon. Anyway, kahapon pala to naganap. And then pagkatapos na na-flakes yung ating, nahimay-himay yung ating manok, nilagay natin yung onion and yung sumak. Pinaghalo natin yan dyan. Dyan ko na sa pinaglutuan na kawali para masimot yung mga nakadikit. Sayang naman. Then naglagay tayo dyan ng black pepper powder and salt. Depende na yun sa kadami ng chicken meron kayo dyan. Mag-add kayo ng salt kung kulang pa. Ito, i-prepare ko lang to lahat ng mga kailangan nitong musakkan fata. Mamaya na natin to i-assemble. Kasi nga, itong fata na to, meron kasi itong fried bread na Arabic bread. So, maganda to pagka i-serve agad pagkatapos na assemble. So, i-assemble natin to mamaya pagka on the way na yung kain nila. So, yung juice or yung oil, ilagay natin yan sa isang lagayan and naglagay tayo ng broth from our chicken na nilaga. Naglagay tayo ng half na broth cubes and then i-separate din natin yun or is it aside. Dito naman tayo sa cream na sauce, yung ating white sauce. Si yogurt ang gamit natin dyan, 4 cups. Nag-add tayo ng salt. Dapat nag-add ako ng garlic dyan, pero Ramadan ngayon, so request talaga nila always, fresh na garlic are not allowed. Kasi sa simbahan nila, mangangamoy yung bunganga nila or basta ayaw nila amoy garlic, yung kanilang katawan. And proceed tayo dito sa soup. Ang soup nila kahapon, itong Maggi noodle soup. Dapat yung gum soup, yung request una ni amo. Buti na lang nagbago. Madali lang to, i-mix lang to lahat tapos naglagay lang tayo ng shredded carrots. Gamit natin yung broth na pinaglagaan natin ng chicken breast kanina. Nag-add lang tayo ng water. Then mix all together tapos pakuluan lang yan, saglit lang yan na pakulo. And pwede na yan initin mamaya pag about to serve na. Proceed tayo dito sa main dish. Ang main dish nila kahapon ay itong margog. Gamit natin yung pressure pot kasi magpapakulo pa tayo ng karne. Nag-isa tayo dyan ng maraming sibuyas and kamatis. Ginisahong mabuti yan, pati yung tomato paste. 2 ganyan na tomato paste, 2 karton. Tapos, naglagay tayo ng 3 or 4 na black lemon. Importante yung black lemon dyan dito sa margok. Tapos, yung gamit natin dyan ay beef cubes. Walang buto-buto. Pero depende na yan sa inyo kung with bones ang gamitin nyo or yung beef cube lang. And naglagay tayo ng asin, paminta. Naglagay tayo ng broth cubes. Tapos, pakuluan natin yan. Maraming tubig. Mag-add pa tayo mamaya ng marami kasi kailangan natin ng maraming tubig dyan. Papakuluan na natin yung karne ng mga 30 to 35 minutes gamit ang pressure pot. Sa margog dito sa bahay, margog or margok? Margok yan kasi eh. Margog naman yung tawag ni amo.
Anyway, yung gulay dito, depende yan sa gusto ng mga amo. So, always akong gumagamit ng zucchini na baby zucchini, pumpkin, and carrot. Dito naman tayo sa Algina or dough ng ating margok. Gumamit tayo ng 3 cups coffee mug yung gamit natin na brown flour and 3 din na coffee mug na white flour or all-purpose flour. Asin, tamang kutob-kutob yan, mga 2 teaspoon yung nilagay ko, and water na 2 cups and mga 3 tablespoon yung in-add ko dyan. Depende na yun sa inyo kung kaya nyo nang masahin, kung pwede kayong mag-add ng flour, pwede kayong mag-add ng water, basta makabuo kayo dyan ng dough na kaya nyo masahin mamaya. Minsan yung gamit ko purong brown flour lang, pwede naman puro din na white flour, pero depende na yan sa inyo. This time, minix ko yung brown flour and white flour. And marami akong nakikita ang margog na gumagamit sila ng tinapay na ano bang pangalan ng tinapay na yun? Yung ginagamit sa musakkan din, yung malapad na tinapay. Yun yung ginagamit nila, di ba? And dito sa bahay, ang gamit dito ay itong fresh dough. Mas masarap. Pero anyway, depende na yan sa mga amo. Nung natapos na yung pinakulo nating karne, lumambot na, nilipat natin sa malaking pot para makakilos tayo ng mabuti, para malagay natin ng mabuti mamaya yung ating dough. Una kong nilagay dyan yung carrots kasi medyo matigas yung carrots than other vegetables na kailangan natin. So nilaga ko muna or pinakuluan ko muna yan ng 10 minutes kasama yung carrots at yung karne. Tapos dito tayo sa ating algina or yung ating dough. Kumuha lang ko ng enough para mabilog. Tinansya ko lang yung pot natin kung gaano kalaki para hindi naman yung masyadong malapad na hindi siya magkasya doon. Hindi ako madalas nagluluto nito pero paborito to ng amo kong babae and yung dalaga naming alaga. Parehong-pareho lang to sa matasis. Yung matasis naman binilog-bilog yun or finorm yun na maliliit na bilog yung algina. Pero ito din yun. Ito din yung algina na to or dough na to. Pareho lang to sa matasis. Ito din yung ginagamit ko sa matasis. Pero yung preparation nun, yung outcome nun, itsura ng pagsaserve ng pagkain. Kumbaga yung outcome talaga ng pagkain. Pareho lang talaga dito sa margo. So yung dough na to, kailangan lang natin yan ma-achieve yung super nipis. Yung manipis na kaya nating gawin. Yung transparent na talaga yung kanyang texture ba. Ganyan na siya. Manipis na para siyang lampin. Ganun. Pagka tinatamad kang gumamit ng dough na ganito sa margog, wag mo nang subukan. Kasi pag makapal yung gawa nyo, tapos ilagay nyo doon sa pot, pangit yung kinalabasan. Para kayong kumakain ng hilaw na flour. Kulong-kulo na at half cook na yung ating carrots. Nilagay na natin yung pumpkin, zucchini, tapos meron tayong bell pepper na green dyan para mabango. Bago ko nilagay yung dough natin, yung fresh dough kanina na pinalapad, tinikpan ko muna and yung kulang, nag-add tayo ng mixed spices, salt, and black pepper. Nung okay na yung lasa, dahan-dahan nating ilagay yung ating pinalapad, pinanipisan na dough kanina. Pinalapad ko yun lahat, tapos ilagay ko sa tray, tapos nagdash na lang tayo ng maraming flour para hindi sila magkadikit-dikit. Para madali na lang. And masarap to pagka matapos tayong magluto nito or matapos maghalo, isi-serve agad. Fresh talaga and super healthy din tong pagkain na to. Napaka-comforting. So wala na tong rice, wala na tong partner kasi meron na tong dough or meron na tong itong flour na to na ginawa natin. Ito na yung carbs nila. Isa-isahin lang natin siyang ilagay until medyo maluto na yung nilagay natin. Saka natin ilagay yung next na dough na ginawa natin para hindi siya magkadikit-dikit, para hindi siya makapal. Ganon. And then, dandan lang yung lugay or halo nito para hindi siya durog na durog yung dough. Mas maganda kasi pero meron pang mga medyo malalaking algina or yung dough na makain ng mga amo. Pero dapat talaga manipis yan. Ganyan na ganyan dapat yung pagkagawa. Mukha lang siyang matrabaho pero madali lang naman to. Pagka nahalo na lahat, okay na. Pain-ina na lang and then okay na siya. Pagkatapos mo namang nakukuha yung consistency, dapat hindi siya watery, hindi din siya masyadong sticky. Ganyan na ganyan lang yung itsura kung nakikita nyo sa video. Anyway, ito pa lang mga na to para to sa mga men. Nauna talaga yan silang isi-serve kasi sa labas yan sila ng bahay. Yung 3 workers plus yung driver na magkukuha nito, meron din siya.
Ang kanilang drinks ay Vimto. Si Belle ang nag-prepare. Tapos yung sambusa nila, nilagay na lang yan sa air fryer dahil wala nang space sa lutuan ko. I have mga 45 minutes bago darating yung mga bisita or bago magsala, bago mag-adan. So ito kasing manok na to, inuna kong prepare ko to kanina, malinis na yung chicken, nakakat na, pati yung mga carrots and patatas, as in nakakat na yan lahat, pati sibuyas, luya, and igigisa ko na lang. Pagka magkaroon ako ng time, kagaya nito, meron pang 45 minutes na natira, so dali-dali ko siyang ginisa. Ito naman yung pagkain namin, itong chicken curry na to. Pagkain namin, kasi itong bisita namin ngayon, may kasamang nurse yan na Pilipina. So kami, ako, si Belle at yung nurse. Ito yung pagkain namin. So ginisa ko lang yan ng pasimpleng gisa lang, pang madali ang gisa. Naglagay tayo dyan ng black pepper, asin, tapos curry powder. Naglagay tayo ng green pepper para mabango. And wala tayong gata, no? So gumamit tayo ng cooking cream. Ganito yung curry ko dito, pero masarap naman yung cooking cream. Yung margog naman ng mga amo, ready na yan. Ready to serve na yun kanina. So nakalagay lang yan sa low heat. Tapos sa kabilang burner naman, yung ating soup, pinakuluan na natin. Tapos nagpapakulo na rin tayo, nagpainit na rin tayo dyan ng mantika. Para anytime pag prayer call na maririnig naman dito sa kusina, yung prayer call ng pangkalahatan. So that's the time na magprito na tayo ng sambusa. Kahapon, hindi nag-request si amo ng sweets dahil alam niya yung ganap ngayon medyo crowded sa kusina pagka ito yung pagkain. Kaya ayun, bumili sila sa labas. And ready na yung ating sambusa. Yung sambusa pala dito, pagka ito yung mga bisita, kailangan talaga yung mainit na mainit pa yung sambusa. Yung pagkatapos na nilang nag-prayer, saka palutuin yung sambusa meat dahil gusto talaga ng lolo, yung tatay ng amo kong lalaki, na sobrang init pa yung kanyang sambusa or lahat ng mga food. So anyway, ito yung ating musakkan fata, yung fried bread, nilagay natin sa Pyrex, naglagay tayo ng konting sauce, yung nakita nyo kanina na siniparit natin, tapos yung chicken, and then naglagay na tayo ng white sauce, o diba, ganyan lang yan siya, layered, tapos naglagay tayo ng pine nuts, roasted yan, and naglagay tayo ng pomegranate, and naglagay tayo ng parsley, and that's it. Sobrang sarap din ito. That's why serve immediately, kasi may fried bread yan para mag-crunchy pa siya, hindi pa siya soft pagka mag-serve. Ito yung ating margok, yung siniparit ko kanina, yung chili yun para maibabaw, at yung dried lemon para maganda tingnan. Tapos ready na yung soup, and that's it. Yan yung mga pagkain ng mga amo kahapon, and kain tayo. Tagal ko nang hindi nakakain ng margok. Yan, sambusa. Yan yung niluto mo. Yeah. Bigyan mo ko. Yung niluto nila na ubos. Alitin? Wala na ba sa... Hindi sinama yung mga nila. Ana-ana. Hindi sinama yung mga men. Sa bowl. Mga binayan. Ay! Excuse me, Tea. Okay. Meron tayong chicken curry dito. Saan naman chicken curry? This one. And the kanin. We have visitor here. Ayun ko tayo. And Jewel is here. Nagagalit na naman yung mga tao. Okay. Ewan ko ba, inaway nila si Belle. Hindi ko na binabasita eh. Meron pa rin. Ewan ko ba sa kanila. Ano sorry. May ganun pala. Dinner, yes, ate. Huwag mo na kapakita. Para wala magalit. Enough na. Enough, okay na ako. Hindi ako sensitive pero ayoko na. Huwag na. Dinner at lunch namin to ni Raisa. Hindi kami nag-lunch. Ayan po sila. Eh, nakita nila yan, oh. Kala, Kita. one food lang. What? Salad. This one? This salad. Indian salad. Patta. Chicken fatta. Pero masarap yan. Eh, syempre, luto nyo eh. Pag di niya sinabing masarap, di na siya papakainin dito. Charot. Taom ang plato. Iluwa ang kinain. Pastos. Pastos. Ayoko pong iluwa kasi masarap po yung pagkain. Mahirap po ibalik. Diba, ang ending nito yung curry. Ito yung Tayo. fatta. Masarap to.
Hmm. Hingi ng tulong kung saan daw sila 100. Oh, nakauwi na siya. Kain tayo. Uy, parang konti lang yung kinain mo dito. Hindi ba ito masarap? Tataob ko tong ano. Tataob ko tong... dapat pag pumunta tayo, fasting naman ako, wala naman akong kinain. No? Marami na ako nakain, kaya Masarap yan. yung ko lang ito natikman, rice. I'm not rice. Rice? Kanin ba ako? Ayaw na short name, no? Hindi mo friend. Hindi mo friend, hindi rice. Ano kayo mga pangalan, mga lintek na to? Ang dami nga. Ay, kain po ako. Yep, hindi naman akong juice. Ano dito? Yung orange. Tinan ko siya, anong lasa? Lasang orange. Lasang juice. Ako, bento talaga. Hindi pala ako naglagay ng patis nito. Ako, bento. Baam si ate, dito ko naghalo yung pineapple tsaka yung orange. Magtaka ka kung paghaluin niya, tsaka ito. Isang araw sabi niya, patuloy mo yung dalawa. Mag-isip ka ngayon, ano kayo magiging resulta? Walang painumin ko. Bigay, bimto at laban. Bento at laban, oh.